What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito, pag-uusapan po natin sino nga ba ang gagamitin ng ating Gilas Pilipinas dito sa tune-up game ngayong hapon. Alas 4 po yan, dyan sa Phil Sports Arena. Pero bago po natin talakayin at pag-usapan yan, baka po kayo'y napadaan lang at nagustuhan nyo ang ating video. Ako po'y maghihingi ng isang like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, ito na nga po yung susukatin yung ating Gilas Pilipinas. Kung gaano na nga ba katikas yung kanilang forma sa ilang araw na pagpapractice matapos nga po ang mga kontrobersya na nakaraan. So ngayon susukatin natin. Open po yan sa public yung kanilang tune-up game ngayong araw. Hindi po itinatago ito nila Coach Tim Cone, nila Al Francis Chua, yung training ng ating Gilas Pilipinas at yung practice po nila. So eto nga po mga shooters, ang sigurado pong pasok na rito, eto pong si Marcio Lassiter dahil pinalitan si Roger Pugoy na mayroon pong health issue. So ang kapalit po ni Muala Tautua, imagine niyo si Kevin Louie Alas. Ang kapalit po ni Terence Romeo ay si Chris Ross. Ang kapalit naman ni Jason Perkins ay si The Beast, si Baby Beast, CJ Perez. Ang kapalit ni The Beast, eto namang si Arvin Tolentino. So eto po yung limang to mga shooters na bago, eto yung gagamitin ng ating Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone dito sa tune-up game laban po sa SG Soccer ng Korean Basketball League. So ngayon masusukat ito sa tune-up game. Hanggang ngayon mga shooters nakabinbin pa rin po yung apila ng ating Gilas Pilipinas na maisama po yung Calvin Abueva, yung tropa ni Calvin Abueva, Terence Romeo, Muala Tautua, and of course, Jason Perkins. Yan po yung personal choice ni Coach Tim Cone. Hanggang ngayon mga shooters, inaapila pa rin po yan ni Bambol Tolentino. At sinasabi niya, hindi niya tatantanan ito hanggat hindi pumayag etong kupunan, etong organizing committee dyan po sa China. Sa kasalukuyan mga shooters, ito yung ating lineup. Scottie Thompson, Japet Aguilar, Justin Brownlee, Angelo Kwame, Junmar Fajardo, Marcio Lassiter, Chris Ross, CJ Perez, Arvin Tolentino, Louie Alas, and Calvin Oftana, and Chris Newsome. So yan po yung ating lineup ngayon mga shooters. Yan po yung sasaghupa ngayon dito sa tune-up game. Ngayong hapon po yan mga shooters. Laban po dito sa SG Soccer ng Korean Basketball League. So masusukat po sila. Ilang araw pa lang po nag-practice yung lima dyan. Dahil naman po natin kung sino-sino yung mga naunang nakasama. So ngayon susukatin na po natin dito. Live po natin makikita at mapapanood ng live po yan at malapitan dahil yan po ay libre dyan po sa Phil Sports Arena. Alas 4 po ng hapon ngayong araw mga shooters. Diba? So makikita po natin kung papaano na nga ba eto naging training ng ating Gilas Pilipinas sa mga nakaraang araw mga shooters. So masusukat na natin dito. Masusukat na CJ Perez, Arvin Tolentino, siyempre si Louie Alas, yan mga shooters. Eto mga bago, makikita na natin kung gaano nga ba sila katikas at kung nakuha na nga ba nila yung sistemang gustong ipagawa ni Coach Tim Cone sa kanila. Diba alam naman po natin, mga professional itong mga to. Sina Arvin Tolentino, naging player din po ni Coach Tim Cone yan, dyan sa Barangay Ginebra before. So alam niya na po yan. Si CJ Perez naman, nakakasama na ni Coach Tim Cone yan dito sa World Cup at saka doon sa nakaraang World Cup at SEA Games. Legit shooter mga shooters ang idinagdag ni Coach Tim Cone. Sa kabila man ng mga issue at problema na dumating sa Gilas Pilipinas, ay talagang hindi mo maiwasang bumilib sa isang Coach Tim Cone mga shooters dahil agad gumawa ng paraan at aksyon sakali man na hindi makasama sa lineup yung katulad nila Calvin Abueva, Terence Romeo, Muala Tautua, and Jason Perkins na talagang personal choice niya po yan mga shooters. At si Roger Pugoy nga hindi nga makasama gawa po ng health issue. Diba? So alam ka agad ni Coach Tim Cone ang aksyon kung saan kumuha agad siya ng mga players na kalidad at iba-ibang posisyon na kaya namang punan ang pagkakawala nila Jason Perkins, Calvin Abueva, at of course Muala Tautua. Although lumiit tayo mga shooters, lumiit po yan. Pero mas naging shooter po yung ating kupunan dito. Mas maging threat po tayo sa labas. Diba? Ganun kabilis yung utak ng isang Coach Tim Cone. Pumili agad ng isang malulupit. Alam natin ang kailangan na wala sa Gilas Pilipinas na magkaroon ng outside shooting. Yan po yung kakulangan natin nung World Cup pa lang. Alam na natin na wala po tayong outside shooter. Diba? Only Roger Pugoy ang inaasahan pumukol dyan sa labas.
Well, hindi naman po ganun pumutok at hindi rin napagbigyan yung isang Renza Bando na makapagpakita ng gilas diyan. So ngayon mga ka-shooters, may scorer na tayo sa katauhan ni na Marcio Lassiter, Arvin Tolentino na kung saan napakahalaga nito na panagkaroon tayo ng momentum ang kupunan ng kupunan natin. Alam mo, naghahabol tayo tapos nagkaroon ng momentum yung uminit yung shooting na to mga to. So magkakaroon talaga ng magandang impacto sa ating kupunan mga shooting. Hopefully, ganun yung mangyari dito, di ba? So inaasahan natin mga shooters na magiging pabor din ang etong mga to sa Gilas Pilipinas, yung pagka-addition nila, di ba? So importante mga shooters, may makakatulong sa scoring yung Justin Brownlee dahil alam naman natin na magiging mahigpit sa kanya ang bantay, di ba? Mahigpit kay Justin Brownlee to yung bantay dahil nakita na po siya sa Asian Game sa SEA Games mga shooters nung nakaraan sa Cambodia. So kumbaga, babantayan na to, di ba? At siyempre, napanood na rin naman sina Junmar Fajardo, di ba, na naglaro sa World Cup. So nakapokus na rin sa kanila yung depensa rito mga shooters at hindi po biro-biro yung mga tao-tao dyan mga shooters dahil alam naman natin mga physical din yung mga makakalaban natin. Likewise itong Jordan, di ba? Nakasama po natin Bahrain, hindi po natin pwedeng ismulin yan yung mga katapat natin. So napakaganda po mga shooters nang naidagdag na itong ating Gilas Pilipinas sa kanila pong kupunan. Kaya naman hindi natin may kakaila na napakasolid na mga players na kinuha ni Coach Tim Cone. Pinakinggan niya ang mga fans. Yun ang mahalaga ron mga shooters. Pinakinggan ni Coach Tim Cone yung fans ng Gilas Pilipinas. Alam kasi ng mga fans nakulang po ang ating Gilas sa nakaraan sa outside gunner. Napakarami po. Well, nandyan naman po si Jordan Headings sa pool pero hindi nga po nasama dahil injury nga po etong Jordan Headings. 'Di ba? Isa lang 'yun sa mga outside gunner natin. Pero dahil sa naisama nga etong Marcio Lassiter at Arvin Tolentino na kapag uminit po sa labas, 'di ba? Alam po natin may maitutulong at may magagawa para sa ating kupunan. Yun po yung inaasahan natin dito mga shooters. At pinangako naman, no, kung hindi man po yan ang makasama, so okay pa rin mga shooters. Kung halimbawa, ang masama talaga dito sa final lineup dahil bukas na po ang alis nila. After po nito, magpapahinga lang po yan sa isang hotel dito or uuwi muna sa kanilang mga pamilya. Itong ating kupunan na Gilas Pilipinas, 'di ba? Uuwi sa pamilya nila and bukas papanhik na po yan. Pupunta na po ng China itong ating Gilas Pilipinas. So kung ang maaprubahan sina Calvin Abueva at yung kanyang company with Terence Romeo at Moala Tautua, okay pa rin po yun, di ba? Napakaganda pa rin po yun, di ba mga shooters? Pero kung ito yung makukuha, itong sasama ngayon, itong maglalaro, sina Arvin Tolentino, Chris Ross, Marcio Lassiter, and of course, si Kevin Louie Alas. Okay pa rin po yan mga shooters. Wala pa rin naman po tayong tulak-abigin dyan. Alam po natin mga legit scorer naman to mga to. At siyempre, yung Chris Ross, subok na natin point guard ang laruan. 'Di ba? Napakatikas niyan, napakatindi dumepensa niya ng isang Chris Ross. Hindi mo man siya maasahan sa scoring, pero yung defense ng isang Chris Ross, diyan mo makikita yung tatag ng depensa ng isang Chris Ross na talagang pwedeng ibigay dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Yan po yung maganda niyan, yung maitutulong ni Chris Ross sa defense. 'Di ba? Importante po kasi mga shooters kahit na alanganin sa size itong Chris Ross pero pinahihirapan na to sa PBA. Mga import lang naman, 'di ba? Mga import lang. Mga shooters, even yung Allen Durham na import ng Meralco, pinahihirapan ng isang Chris Ross. Well, malaki lang si Allen Durham pero kinakaya po ng isang Chris Ross. So yun po yung kagandahan dito sa mga napili ni Coach Tim Cone. 'Di ba? Kaya hindi po natin pwedeng i-blame si Coach Tim Cone na isisi sa kanya bakit mo pinili yung mga yan hindi naman pala available. Bakit hindi mo kinuha si Amos, hindi mo kinuha si ganito, si Kevin Kiambao, hindi nga po available. Kung nakikita po natin, nagkakaroon na po ng mga sa kasalukuyan naghahanda na rin po ang UAAP. Naghahanda na rin po ang NCAA. So hindi po available na mga hindi na po ipapahiram ng kanilang mga mother team etong mga ito. So talagang only PBA lang ang pwedeng hiramin sa kasalukuyan. Yung Justin Baltasar na pinipilit po natin, hindi rin po pwede. Gawa nga po, etong Justin Baltasar ay hindi po nakasama doon sa 37 list na ipinasa. Even doon po sa 60 hindi po naisama.
ni Coach Chot Reyes at ng Samahang Basketball ng Pilipinas. So hindi po natin pwedeng sisihin si Coach Tim Cone na eto yung gusto niya. Bakit pinipilit niya? Dahil noong nakaraan po sa Indonesia, kung matatandaan po natin, 4 na beses nagpalit ang ating kupunan, pinayagan po ng Indonesian organizer. Pero dito po sa China, mukhang personalan na ang labanan. Hindi po tayo pinapayagan kung ano sila kapambubuli sa atin dyan sa West Philippine Sea. Ganon din tayo binubuli. Hindi lang po itong basketball natin, ha, ang kanilang hinihigpitan ngayon. Even po yung ibang nating atleta na sasali dyan po sa kanilang Asian Game. Ay, marami pong salamat sa inyong panunood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.